Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo muli dito po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat mga tambay? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Saan man sulok ng mundo po tayo mga katambay, kamusta po ang lahat? Ito po, komentuhan po natin ito mga katambay, itong balita po. Dito po ngayon sa DOJ naman po mga katambay, talagang kumpleto na po ang sinasabi pong pagpapabagsak o demolition job sa mga Duterte yata mga tamay. Pati po DOJ ngayon, naghahanap na po ng ground, butas, para po makasuhan. Hinahanapan na po ng Secretary Remulla po ng DOJ mga katambay. Talagang unbelievable mga katambay. Masama na po pala nga maglabas ng expression ngayon dahil sa nangyari po at sa ginawa pong panggamit, pambubudol po sa ating Vice President. Talagang yung puro batikos po, magtatatlong taon na po ang ginagawa po nilang demolition, talagang pagyurak sa ating Vice President, tamnan ng mga kaso na hirap naman silang patunayan dahil gustong-gusto talaga nila itong ma-impeach, di ba? Na talagang hirap na hirap po silang makakita ng ground para ma-impeach sa 2 taong mahigit na po. Pero ngayon, mukhang nakakita na po yata sila para ma-impeach po ang Vice President dahil mismo ang DOJ gagawa na yata ng paraan mga tambay para makakita po ng mga sinasabing pwedeng kasuhan ang Vice President mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Pinag-aaralan na ng Department of Justice kung may nilabag na batas si Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng banta niyang ipahuhukay ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at itatapon sa dagat. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Walang preno ang bibig ni Vice President Sara Duterte sa presko niya noong Biyernes. Dito ay binakbakan niya ang dating running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbanta pa ang Vice Presidente na ipahuhukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag hindi pa rin daw siya tinantanan ng administrasyon. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Pero ang pahayag na yan kinastigo ni Justice Secretary Boying Remulla. Hindi raw kasi magandang pakinggan ang ganitong mga banta kung nanggaling mismo sa bibig ng Vice Presidente. Tinitignan na raw ng DOJ kung may nalabag na batas si VP Sara. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in. We're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Hindi nabanggit ni Remulla kung anong partikular na batas ang posibleng nilabag ng bise. Pero sa revised penal code, itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. Pero buwelta ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi raw dapat gawing literal ang mga pahayag ng bise. Huwag na rin daw sanang bigyan ng mali siya, lalo't hindi rin naman daw umalma ang pamilya Marcos. Ang violation, kung ginawa mo, nakalkalin mo ng walang reason. Kung walang paintulot ng hukuman. Kasi kailangan, kung meron kang gagawin dyan sa Tama. remains, you have to ask permission from the authorities. Yung klase. Tingin naman ng ilang eksperto, nagkalat lang si VP Sara. Wag na natin pakinggan. Si Llamas. Eksperto pala sa kanila si Llamas, mga tamay. Si Llamas, eksperto. Wag na natin pakinggan. Alam naman po natin, dilaw na dilaw po yan, mga tambay. Si Llamas, mga tamay. Kasama po si Haydarian. Saka po yung isang tumatakbong senador po yata. Si Gamboa po yata. Yung 3 Stooges po yata yun. Kinukuhanan po nila expert mga tambay. Ginagawa po nila expert yung mga yon. Ibang klase po. One-sided expert. Ito pa mga tambay. Nakakatawa lang po ang DOJ mga tambay. Para pong ginagawang bobo tanga mga Pilipino. Ngayon lang po ba merong nagsalita sa mga Marcos na uhukayin po yan at tatanggalin sa libingan ng mga bayani? Ngayon lang po ba? Napakarami na po. Kahit po nung panahon pa ng mga nagdaang panahon, di ba? Bago pa lang po ilibing yan sa libing ng bayani, marami na pong gustong magpahukay riyan. Gusto na nga nila hukayin yan, di ba? Ng mga dilaw.
Kasama po ang grupo ng Makabayan Black. Di ba? At ito po yata, ito kasama rin po yata itong grupo nila Trillanes yan. Grupo po yata nila De Lima. At grupo po nila Luisa Hontiveros po yata, di ba? At yung grupo po ng namayapa po yata na si Dinky Suliman. Di po ba? Halos gusto po, hukayin yan. Di ba? Pero wala po yata tayong narinig na batas para po sila, kastiguhin. Pero ngayon, yung expression ng isang vice president sa sama ng loob na ginawa sa kanya, ngayon, talagang minamasama po, hinahanapan ng ground ng isang napakalinis po na DOJ Secretary, mga katamay. Napakalinis po nito na Secretary. Walang bahid na anomalya ang pagkatao po't pamilya nito, mga katamay. Wala. Nada. Mga katamay. Yun ang tingin niya sa sarili niya, mga katamay. Nada. Di ba? Parang kailan lang. Di ba? Ang sabi nga, parang kailan lang nalinis ng isang DOJ Secretary. Napakabilis na paglinis pag sa kanyang pamilya. Walang kasaysay, walang ka-media-media, walang mainstream media nagpaputok, mga tamay. Hindi kumalat sa mainstream media. Ang nangyari po sa kanyang junior, si Crispin Remulla Jr., mga tamay, nahulihan ng isang damukal na high grade galing sa ibang bansa, marijuana. Illegal na marijuana, mga tamay. Hinuli po ito. Hinuli po ng mga kapulisan. Pero, napaka-special po nito. Mugshot nga lang Hindi mo pa makilala, may takip pa. May takip pa ang mga muka. Mga tamay, di ba? Napakalinis, mga tamay. Ito pa ngayon, ang sinasabi po, sa salita pa lang na expression ng isang vice president, hinahanapan ng butas. Pinag-iisipan kung anong kaso ang isasampa. Samantalang yung anak niya, may kaso na, may ebidensya pa. Isang damukal na high grade, marijuana, nahuli po sa kanya di umano. Absuelto yata, mga tambay. Absuelto. Ang balita po yata natin, mga tambay, yung nakahuli yata, nasibak pa yata, mga tambay. Sa pwesto, o kaya na-relieve, o kaya naitapon yata. Hindi natin alam, wala na tayong balita. Dahil ang mainstream media, hindi po ito natutukan. Pag sa bagong Pilipinas ang depresya, sarado't bulag, pipi, bingi ang mainstream media, mga katambay. Ganyan po yata nagagawa ng pera. Pera, mga katambay. Bulag. Maraming nabubulag sa katotohanan. Kaya dito po, mga katambay, gawin nyo na po lahat. DOJ Secretary, gawin nyo po lahat. Bigyan nyo po ng ground. Ang Vice President po ay tunay na tao. Tunay po siya, hindi po siya plastic. Hindi po siya sinungaling. Hindi po siya magnanakaw ng pera ng bayan. Hirap na hirap nga kayong lagyan ng ground. Di ba? Kung meron po impeachment po yan, meron kayong ground, napakatagal nyo na po. Baka wala pa 1 taon, nililitis nyo na yan, mga katamay. Inabot pa ng 3 taon. Ginagawa nyo tanga at bobo, mga Pilipino. Malabo na yon. Malabo na mangyari yon. Sabi nga na isang convicted ng child abuse, malabo pa sa sabaw ng puset. Yun, sabi ni Franz Castro yan, mga katamay. Yung convicted ng child abuse. Pero nananatili pa sa kamera. At tumatakbo pa senador yan, mga tambay. Nabanggit lang ni Kamanong. Huwag po natin tangkilikin yan. Lalo po yung mga party list yan. Mga katambay, wag na wag. Lalo yung kabataan, mga katambay. Naku po, problemang malaki yan. Yung mga Gabriela na yan, kung ano-anong mga makabayan kuno, mga katambay. Pero maanak natin, nabanggit lang ni Kamanong. Pero ito po, ituloy po natin ito kay DOJ Secretary Remulla, mga tambay. Napakarami na po nito napakarami na po nitong inimbestigahan, mga tambay. Napakarami na po. Binibigyan po niya talaga, lalo pagka nakadikit po. At mismo mga Duterte, di ba? Ilan na po? Katulad po ni DJ Bantag, di ba? Si DJ Bantag, di ba? Nakita niyo po kung paano po siya na politika.
mga katambay. Tinamnan ng mga kaso. Pero sa kabila nun, numatuklasan din po ng mga Pilipino, si Percy Lapid, di ba? Nabanggit lang natin, si Percy Lapid. Napakarami po palang pinaputok niyan about sa issue ng Pangulo sa droga. Nasa YouTube po yan, mga tambay. Yung mga batikos ni Percy Lapid about sa droga ng ating Pangulong Marcos. Napakatagal na daw po palang gumagamit ng droga yan. Ayon kay Percy Lapid, nasa YouTube. Mga tambay, mapapanood nyo po sa YouTube. Kaya doon ka mag-iisip eh. Nag-iisip po kami, Secretary Mulya. Nag-iisip po ang taong bayan. Sa kasikamanong nagtatanong, sino kaya totoo? Sino kaya ang totoong nagpapatay kay Percy Lapid? Si JJ Bantag po ba? O yung pinapuputok po niya na matagal na daw pong addictus ang Pangulong Marcos. Pinapuputok niya po yun sa social media, mga katambay. Kaya nabanggit lang natin. Tapos ngayon, pagkatapos mo kay DJ Bantag, meron pa kay Tebes. Ngayon naman, ang Vice President naman, mga katambay. Ang hinahanapan niya naman ng ground para ito makasuhan, mga tambay. Mga tambay, minabanggit naman siya eh. Libelous. Libel. Magaling na Vice President. Abogado rin ang Vice President, mga tambay. Expression niya yon. Pinamalian lang ng media. Pinamalian lang yung expression niya. Pinasama lang ng mainstream media po yata yung mga salita niya. Yun po expression niya kay Amy Marcos. Hindi na nga siya sinagot ni Amy Marcos ng senadora. Dahil yun sa conversation nila sa text o sa group chat nila. Di po ba? Yun ang sabi ng Vice President eh. Kaya lang hindi po binabanggit ng mainstream media yan. Na conversation ni Amy Marcos, ni Senadora Amy, at marami pa silang kasama ron sa kanilang group chat. Di ba? Pero ano ang ginagawa ng mainstream media? Wala yun eh. Tinatanggal nila yung conversation. Actual, pauhukay, patatapon. Ganun po sila magpasama. Di ba? Kaya nga nakakalungkot lang eh. Kaya masyado po nilang demolition job. Sino yung sinasabi nga ni Kamanong? Nagsama-sama na po lahat, mga katambay. Wala na po. Nag-iisa na lang po. Nag-iisa na lang ang pamilya Duterte. Halos sila na lang po. Halos lahat na nakapaligid dito, nagkakaproblema. Diba? Basta kumampi ka sa Duterte, magkakaproblema ka, mga katambay, sa bagong Pilipinas. Ito pong huli. Nagsalita po ang pamilya ni Gomez, ang Congressman Gomez, ang Mayor na Lucy Gomez, Torres Gomez. Nagkaproblema na ngayon. Isinasangkot na rin po ng isang drug lord at may kaso din pagpatay, si Kerwin Espinosa. Mas pinaniniwalaan po ng Quadcom Committee ang mga kriminal, ang mga drug lord yata. Mas may credential po yata ang mga testigo, ang mga drug lord ngayon, kaysa sa mga naglilingkod sa bayan para maging mapayapa ang kanilang mga lugar, syudad, city, barangay. Iba na pong klase ngayon ang mga congressman natin. Mas pabor na po. Di ba? Nabanggit lang ni Kamanong. Mas pabor. Pero ito pong ang ating bagong Pilipinas natin, napaka-onion skin. Onion skin po. Balat sibuyas po lahat. Mga katambay. Ibang klase po ngayon. Nawawala na po yata ang demokrasya ng ating bansa. Hindi ka na po yata pwedeng mag-ekspresyon ng iyong salita na nakikita mo sa gobyerno, sa nakikita at nararanas mo. Lalo ang isang Vice President na nagamit lang sa politika dahil ayaw ng mga Marcos. Ayaw na nilang matalong muli kay Leni Robredo, ang dating Vice President. Di ba? Mismo. Di ba? Walang reaksyon ng mga Marcos dahil totoo. Hindi man lang nag-comment, walang reaksyon ng pamilya Marcos dito, mga katambay. Di ba? Kung hindi totoo ang sinasabi ng Vice President, yung kanyang mga expression, yung kanyang sama ng loob, kung hindi ito totoo, babanatan po yan, lalo ng Senadora Amy Marcos. Babanatan po yan. Pero, wala eh. Dahil totoo lahat ang lumabas sa puso't bibig ng isang Vice President. Yung nangyari sa kanya. Nananahimik siya sa Davao. Ayaw na niyang tumakbong presidente. Kahit mismo ang pamilya niya. Kontento na sila sa Davao. Kontento na siya tumakbong mayor.
Di ba? Pero dito nga, dahil sa kaibigan niya ang isang Amy Marcos, kaibigan niya, since 2012 o 2013, kaibigan niya na daw, ayon sa Vice President. Di ba? Hindi po siya nakatanggi dahil yung matinding pakiusap, Crispin Remulla, DOJ, binabanggit lang po ni Kamanong yung nangyari. Kaya yung expression niya, sobrang, napuno na siya. Dahil ang iginanting utang na loob ng pamilya ng Senadora Amy Marcos, tamnan na mga issue, pabagsakin. Ayaw tumakbo ng Vice President, pinatakbo nyo ngayon. Pilit nyong ini-impeach yung ayaw tumakbo dahil ayaw nyong matalo kay BP Lenny, kay ex-BP, mga tambay. Di ba? Kaya ano sasabihin ngayon? Boom! Boom! Bingo! Ang mga loyalist, mga tambay. Meron po bang loyalist na isang damukal na mismo ang Marcos humihingi ng tulong sa isang Duterte para hindi matalo ng isang Leni Robredo? Kung sasabihin po ng mga loyalist na solid sila at napakarami nila, pero takot matalo sa isang Leni Robredo at kailangan pang humingi ng tulong sa Agila ng Mindanao. Kaya boom! Sabog. Nakakahiya. Diba? Kaya itong mga sinasabing sandamukal para ang loyalist, marami na lang po kayo yung bumabatikos sa social media. Yung mga nababayaran, yan, baka sakali. Pero sa totoong numero, hindi po totoo yun. Dahil hindi kayang magpanalo ng loyalist kung walang suporta ng Agila ng Mindanao. Real talk po yan. Dahil mismong humingi ng tulong, yung mismong hari ng loyalist, yung reyna ng loyalist, ang Senadora Amy Marcos, at ang prinsipe o hari ng loyalist, ang Pangulong Marcos Jr. ang nagmakaawa halos, mga tambay, na talagang niligawan ng puspusan sa dami na ipinangako sa Vice President na hindi niya kayang gampanan ang kanyang trabaho dahil meron siyang maliliit na anak. Ano sabi ng isang BBBM na hindi pa nananalo? Ibibigay niya lahat ng suporta sa Vice President basta lang manalo sila, mga tambay. Nung manalo, lahat ng kailangan pinangako ng isang Presidente Marcos Jr., hindi na kailangan tuparin dahil mas kailangan ibigay lahat ng suporta sa kanyang asawa, hindi sa Vice President. Kaya nga ang tanong ng mga Pilipino, Mr. President, under desire daw po ba kayo? Lahat na ipinangako nyo sa Vice President, nalusaw dahil po yata daw sa takot nyo sa inyong asawa. Nagtatanong lang po ang mga kababayan natin sa Kasikamanong. Hindi naman po masama magtanong. Di ba? Kaya dito po, DOJ Secretary, hinahanapan nyo po ng ground. Hindi lang po ngayon ipinauhukay ang dating Pangulong Marcos Sr. Napakatagal ng panahon. Sinusunog pa ang mga picture niyan. Sinusunog pa ng mga realista, mga nagrarally. Pinag-aapak-apakan pa yan noong mga panahon na yon. Di ba? Sinusunog. Gustong hukayin. Pero hindi onion skin noong mga panahon na yon. At wala pong DOJ Secretary nagsampa ng kaso doon sa mga nagsasabi na uhukayin nila yan. Napakatagal ng panahon gusto nilang hukayin yan. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Nagkaso ba si dating Pangulong Duterte sa mga gustong humukay niyan? Nada. Pero ngayon sa bagong Pilipinas, onion skin, mga tambay. Hindi ka na pwedeng magsabi ng iyong expression. Wala na po yatang freedom of expression. Wala na. Freedom of speech. Wala na po sa bagong Pilipinas. Gagawang ka na ng kaso. Kahit ikaw pa'y Vice President ng bansa na meron kang boto na mahigit 32 million. Mas marami pa ang boto mo sa Pangulo. Pero walang respeto po rito. Walang respeto ang mga congressman. Nakakarampot ang boto, mga katambay. Kakarampot, mga katambay. Ibang klase na po. Mas powerful pa ang mga ito. Ang isang DOJ at ang mga congressman, mas powerful pa. Na napakarami naman po itinatagot sikreto
ng mga ito. Katulad po ng isang DOJ Secretary, di umano, ang anak involved sa droga, sa marijuana. Di ba? Sangkot po yata yan. Napakalinis po. At ang mga congressman, mga representative, isang damukal pong sekreto pagdating po sa pera ng bayan. Di ba? Napakalilinis po nila. Napakalilinis, mga tambay. Katiwa-tiwala po sa taong bayan. Kaya pagdating ng halalan, tingnan po natin kung sila'y pinaniniwalaan ng taong bayan. Tingnan po natin, mga katambay. Tingnan po natin kung sino po talaga ang paniniwalaan ng tao. Itong maraming sikretong korupsyon, di umano, naging legalize ang korupsyon nila, o ang isang vice president na pilit sinisira, nahirap silang tamnan ng issue, lalo sa korupsyon, mga katambay. Kaya, pati ngayon DOJ, sumama na. Kapulisan, lahat na po sila, mga katambay. Isama ng lahat. Pati po sana lahat na nakalibing. Kunin na rin pong testigo para po maikabit kay Vice President Sara Duterte. Lahat po. Hukay na rin para tumistigo. Para maging makatotohanan ang gagawin nyo. Di ba, mga katambay? Muli po, si Katambay Manong, hiyang-hiya naman po tayo kay DOJ Secretary Remulla. Nakakahiya po. Hiyang-hiya po kami sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe at nagko-comment. Thank you po, mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po tayo, mga katambay. Paalam. Bye-bye.